Paano kung opisyal nang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ngayon? Naiisip mo ba? Well, kung gusto mo ang mga ganitong video pa-like, share and follow for more videos, thanks. Sumisid tayo sa sitwasyong ito na nakakapukaw ng pag-iisip. Ang Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas, ay isang rehiyong sagana sa natural mapagkukunan. Isa itong agricultural powerhouse, lupaing mayaman sa mineral at sentro ng pagkakaiba-iba ng kultura. Ngunit paano kung ang rehiyong ito ay maging malaya? Ang kalayaan, isang terminong kadalasan nauugnay sa kalayaan, autonomiya at soberanya, ay maaaring potensyal na baguhin ang dynamics ng ekonomiya ng rehiyon at ang mga relasyon nito sa iba pang bahagi ng ang Pilipinas. Uunlad ba ito bilang isang autonomous na entity o mahihirapan ba itong manatiling nakalutang? Paano mapapamahalaan ang masaganang yaman nito at paano mahubog ang mga patakarang pang-ekonomiya nito pataas? Ang mga ito ay hindi simpleng mga tanong at ang mga sagot ay malayo sa tuwiran. Ngunit ito ay isang kamanghamanghang ehersisyo at haka-haka gayunpaman. Kaya't maglakbay tayo sa larangan ng hypothetical at tuklasin kung ano ang Mindanao maaaring magbukhang isang malayang estado ang ekonomiya. Sa kasalukuyan, malaki ang naiaambag ng Mindanao sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit paano ito magbabago kung ito ay independyente? Bilang bahagi ng Pilipinas, umunlad ang ekonomiya ng Mindanao sa agrikultura, pangingisda at pagmimina na may lumalagong diin sa turismo. Ito ay nagsisilbing basket ng pagkain ng bansa na nagsusuplay ng malaking bahagi ng bigas ng bansa, mais at isda. Ang mga deposito ng mineral nito, kabilang ang ginto, tanso at nikel, ay tinapik hindi lamang para sa lokal gamitin, ngunit din para sa pag-export. Ngunit isipin ang Mindanao bilang isang malayang entidad. Nakatutokso na isipin na ang sariling pamamahala ay maaaring humantong sa mas mahusay na kontrol sa mapagkukunan. Ang Mindanao ay maaaring magkaroon ng autonomiya upang pamahalaan ang sarili nitong mga mapagkukunan, magtatag ng sarili nitong kalakalan, mga patakaran, at pagyamanin ang sektor ng turismo nito sa paraang pinakamahusay na naglilingkod sa mga tao nito. Ito ay maaaring lumikha ng isang economic boom. Gayunpaman, ang pagsasarili ay maaari ding magdulot ng mga hamon. Ang mga relasyon sa kalakalan ay kailangang muling pag-usapan na posibleng humantong sa pansamantalang pagkagambala maaaring magdulse sa simulaang sektor ng turismo dahil sa mga kawalan ng katiyakan na nauugnay sa paglipat. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa potensyal para sa mas mataas na gastos na nauugnay sa setting bumuo ng bagong pamahalaan at infrastruktura. Ang agrikultura, isang pundasyon ng ekonomiya ng Mindanao, ay maaaring harapin ang dalawang talim na espada. Sa isang banda, ang pagtaas ng kontrol sa mga mapagkukunan ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga kasanayan sa pagsasaka. Sa kabilang banda, ang panahon ng paglipat ay maaaring magdulot ng mga kawalang katiyakan na nakakagambala sa agrikultura sektor. Ang kalayaan ay maaaring mga hulugan ng boom o bust para sa ekonomiya ng Mindanao, ngunit mahalagang isaalang-alang lahat ng mga kadahilanan sa paglalaro. Kaya, nagsagawa kami ng hypothetical na paglalakbay sa hinaharap. Ano ang natutunan natin? Nakita natin na ang kalayaan ng Mindanao ay maaaring mag-alok ng mga potensyal na benepisyo tulad ng sariling pamamahala at ang kakayahang pamahalaan ang sarili nitong mga mapagkukunan. Gayunpaman, nagdudulot din ito ng mga hamon tulad ng kawalang tatag ng ekonomiya at potensyal na alitan sa politika. Ang kalayaan ay isang tibak na may dalawang talam. Maaari itong maging daan tungo sa kaunlaran o daan patungo sa kapahamakan. Kung dapat hanapin ng Mindanao ang kalayaan o hindi ay isang komplikadong tanong na walang madaling sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, ito ay makabuluhang muling naihugis ang pang-ekonomiyang tanawin ng rehiyon.